tatlo pala ang ibig sabihin ng morning star. Ang morning star, isa lang ang tinutukoy ng morning star. First Peter, o Second Peter 1:19. Isa lang. Personification yan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. However, the title was used firstly kay Satanas. Katulad nung hindi pa siya nahulog sa pagkasatanas, he is the light bearer. Kung mag-aaral tayo sa angelology, ibinigay sa kanya ang titulo na yan, but he's not the person itself of the term na light bearer. Ipinangalan lang sa kanya. Kung sabaga binigyan lang siya ng titulo ba. Pangalawa, si Inang Bering Maria, ibinigay din sa kanya yan kasi siya ang nagdala kay Panginoong Jesucristo. John 8:12, Christ says, I am the light. Sino ba ang nagdala sa kanyang sinapupunan? Di ba si Maria? Kaya she is the light bearer, the morning star. Tinawag din siyang Lucifer. The term was used in different person, Christ, Satan, and Mary. But yung pinatutungkulan or yung personification, tumutukoy sa isang persona lang, si Panginoong Jesucristo. 2 Peter 1:19. Yan ang point dyan. Yung paggamit, ginamit siya many times. Pero yung pinupatungkulan, singular person lang, si Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang tunay na liwanag. John 8:12, 2 Peter 1:19. Yan ang point dyan, bro. Sige bro, kung pwede ko maka-request ni bro Dando maka-request sa inyo diya kung na kanang Tagalogin mo bro, Tagalogin mo kasi nas Tagalog program tayo. Sorry. Pwede maki-request lang pakibasa sa Isaiah 14:12. Yes, ang Isaiah 14:12-14 tumutukoy yan kay Satanas. Alam ko yung talata na yan na inihulog siya dahil sa kaniyang kapalaluan. Inihulog siya sa Isaiah 14:12-14. Kaya nga sabi ko, yung Lucifer as title, ginamit siya kay Satanas, ginamit din siya kay Inang Bering Maria. Pero yung the real Lucifer or the personification of that name ay si Christ mismo. No, kung babasahin natin ang 2 Peter 1:19, walang kontra bro sa Isaiah 14. Si Satan talaga tinawag yan na Lucifer nung hindi pa siya naging Satan. Ibinigay sa kanya yung title na yan as the light bearer, Lucifer or Lucifer. Pero nagbudi kasi siya Nagbudi siya sa Diyos, ay tinapon siya. Pero yung the real light, sino ba ang tunay na liwanag? Di ba si Kristo? Sa 2 Peter 1:19, tinawag kasi siya na sa light, diba? Ito. 2 Peter 1:19, basahin natin. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala na ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumisikat na ang araw ng Panginoon at maliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Yung bituin ng umaga, Lucifer yan sa Latin. Kung babasahin natin ito sa Latin, tingnan ko muna kung may mga Latin translation ako dito. Di ko alam kung tama ba yung Latin na translation dito. Tingnan ko lang O yan It Lucifer, yung Lucifer na yan, sino yan? Si Panginoong Jesucristo yan Ayan et Lucifer oriator in cordibus vestres. Kung sa Tagalogin natin, hindi naman nangaral si San Pedro about kay Lucifer as the bearer of light. Yung pinapangaral niya, si Panginoong Jesucristo. No? Kung sa Tagalog, si Panginoong Jesucristo yan si Panginoong Jesucristo yan. Ang tinutukoy niya dito, 2 Peter ito sa 16 na tumpisahan, ang pinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao, na saksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Ayan, so Panginoong Jesucristo sa 19, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta
makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumisikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Yung bituin sa umaga na yan sa Latin, yan yung binasa natin sa Latin kaganina. Sa Latin, saan yung Latin? Wait lang ito, sa Latin, ay ano, it Lucifer Oriator incordibus vestris. Sino yang ano na yan sino yang Lucifer na yan sa 16? Yesu Kristi. Kapatid. So yung sa Isaiah 14 bro, ang pinangahawakan doon ni Satanas yung titulo. To hindi siya mismo yung persona na pinapangalanan. Kuha mo bro? Oh, yes bro, yung kwan lang ko bro ba, yung wala naman akong against diyan kasi totoo naman lahat yung sinasabi mo, wala naman akong against. Ano ang pinaka-objection mo? Wala akong objection. Wala ka palang objection. No, sige. Gusto ko lang i-clarify ba again na Morningstar, yung Morningstar kasi sa Isaiah 14:12, Morningstar. So sa natin, Morningstar din sa Litanya. So, yung Pedro naman, Pedro 2, Morningstar din. Ibang-iba kasi yung kwan sa Morningstar. Ito is example, Morningstar sa English sa Isaiah 14:12, Morningstar, si Lucifer. Morningstar, refer na po niya siya kang Christ, kang Jesus Christ, o kang Kristo. At isang Morningstar, refer kang Maria. Yun lang ako i-clarify kung lahat yung Morningstar tatlo ba? Tatlo. Bro, ang titulo, ang Morningstar is divine title of Christ. Divine title niya yan. Okay? Divine title. Pag sinabi mong titulo, bro, pwede mo yan ibigay sa iba. Halimbawa, yung presidente, title ba yan? Hindi. Title. Ilan ang nagmamayari ng titulong presidente? Dami. Nakuha mo? Kapatid? Nakuha ko. Yan lang ang sagot sa tanong mo. It's divine title of God. But that divine title, binigay niya sa iba. Binigay niya kay Lucifer, kay Satanas nung una, nung hindi pa nagbudi si Satanas, ibinigay niya kay Satanas yung title na yan. Binigay niya ang titulo. At sa kanyang ina din, ibinigay din niya kay Inang Birheng Maria, based sa turo ng simbahan. Kasi nga, Christ is the light. So, sino ang nagdala kay Christ? Di ba si Inang Birheng Maria? Kaya, si Mother Mary is the light bearer. Lucifer, Morningstar. Kaya yan ang nasalitan niya namin. Morningstar, pray for us. Ibig sabihin si Inang Birheng Maria, the light bearer, pray for us. Yan ang point ng simbahan. Huwag kang malito kung bakit may tatlong nagdadala ng pangalan na yan. Kasi, it's just a divine title of God na ibinigay niya sa iba. Kay Inang Birheng Maria at sa kanyang ginawang anghel na si Satan nung una. O si Lucifer nung hindi pa naging Satan. So yan ang bro, yan ang malinaw na madali mo maunawaan. Divine title kasi pwede naman yan sa iba, sa lahat. Like president, ang presidente title man yan, hindi lang siya divine title. Pero ang presidente, dahil yan ay titulo ng isang taong nanunungkulan sa isang bayan, pwede siya mapasa sa iba pang manunungkulan. Okay? Kapatid? Okay bro. Sana naunawaan mo bro at we pray for you that you will embrace the Catholic faith. Okay lang bro, ang kan bro, ito kasi kapag may maglilitan niya na, so may tiyatawag Morningstar, Lucifer na kasi yung nasa isip nila, so kinaklarify ko lang na Lucifer na andyan. Yes, kaya nga ang sinabi ni Panginoong Jesucristo bro sa John 7:24, huwag kayong humatol ayon sa inyong nakikita at narinig, humatol kayo ayon sa pananampalataya. So, based sa pananampalataya namin, dapat alamin nyo kung bakit sinabing Lucifer. Hindi yung tumutukoy sa demonyo. Tumutukoy yun sa Inang Birheng Maria at sa Panginoong Jesucristo, kapatid. Sige bro, ito lang bro, ito sa Hog 38:7 bro, sa English. Anong talata?
Job 38:7 na King James Version? bro, King yes, James? bro. Stars singing together. Job Ano? Job 38:7. 28:7. Okay, Job 28. 28. 38. Ha? 38. 38. Job 38:7. Job 38:7. Okay, ito ang ating mababasa. English? KJV? KJV, bro? Try magbasa. Sige. Yes. When the morning stars, tumutukoy yan sa mga angels, morning stars, kasi, ano na tawag dito, Plural. plural stars, sang together and all the sons of God shouted for joy. So, tumutukoy yan sa mga anghel, bro. Pati pala mga anghel, tinawag din ng morning star. Kasi kung babasahin kasi natin ang Revelations 12, bro, 12:3, tinawag yung mga anghel na bituin. No? At least na nakukunik natin, hindi lang pala tatlo ang pinanggamitan ng titulo yan. Marami, pati mga angels, no? Revelations 12:3, yung mga anghel tinawag din yan ng mga bituin. Ayan, basahin natin ang Revelations 12:3. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns, 7 crowns upon his heads, and this tail through the third part of the stars of heaven. Yung mga anghel yan, yung stars of heaven, yung mga anghel yan. So, tinawag din pala sila ng morning star, according kay Job. So, hindi lang pala tatlo ang pinatutungkulan ng titulo na yan. Marami din pala, pati mga anghel, tinawag din sila na morning star. Kapatid. Kasi titulo nga lang kasi yan. It's just a title. Nakuha mo? Wako, bro. Mm. Yun lang, bro. Yun lang. Gusto ko lang i-clarify kasi live to. Gusto ko lang i-clarify, no. Hindi ko rin, Nalilito ka rin. tawag. Kumbaga, gusto ko na i-clarify Yes. ba? Kasi bro, wala ka sa tunay na simbahan. Tandaan natin ang ebanghelyo na ipinangaral ni San Pablo sa taga Episo, ito bro, no, ang walang hanggang karunungan nasa simbahan. Pag nasa tunay ka na simbahan, bro, hindi ka malilito. Kasi according kay St. Paul, no, sa Ephesians 3:10, bro, ito ang pangangaral ni Apostol na Pablo, basahin natin sa Tagalog. Anong maganda bang salin? Kahit ano lang siguro, basta Tagalog, no? Ito bro, kaya nalilito ka kasi wala ka sa tunay na simbahan. Ang sabi kasi ni St. Paul sa Ephesians 3:10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos, bro, na mahahayag sa iba't ibang paraan ay sa pamamagitan ng iglesia. Kaya ka nalilito kasi wala sa ibang sekta ang mga karunungan na yan. Nasa simbahan lang yan. Kaya malilito ka talaga kasi wala ka sa tunay na simbahan, kapatid. Unless matutunan mo ang turo ng simbahan, kapatid. Bro, excuse lang, bro. Wala namang connection dito sa iglesia yung sa nalito ako sa morning star, bro. Hindi naman connection na yun, bro. May connection yan kasi sabi mo kasi nalito ka lang. Nalito ka lang. Kaya nga sabi ko, tinanong kita kaganina kung katoliko ka ba o hindi. Sabi mo hindi ka katoliko. Kaya sabi mo kasi nalito ka. Kaya sabi ko, kaya ka nalito kasi ang walang hanggang karunungan nasa simbahan lang. Tingnan mo, nalito ba kami? Hindi. Kasi tinuruan kami ng simbahan eh. Kasi ang walang hanggang karunungan nasa simbahan. Wala ka sa simbahan, kaya ka nalito. Kaya nga pinapaliwanagan ka namin. Kaya ka nalilito kasi wala ka sa tunay na simbahan. Pero pag nasa tunay ka na simbahan, bro, hindi ka na malilito. Kaya, you are welcome here, bro.